Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas, nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon, ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Millie Borja at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, Pilipinas kinilala bilang Best Retirement Haven sa Asia. Emergency loan ng SSS pwede nang i-avail simula ngayong Disyembre ayon kay PBBM. Paglalagay ng calorie labels sa mga menu, ipatutupad ng Quezon City. QR payment option sa EDSA Busway inilunsad ng DOTR sa PITX. 2025 Christmas stamp inilunsad ng Philpost bilang pagkilala sa pananampalataya at tradisyong Pilipino. Marine Research Station Project sa Eastern Samar, formal ng sinimula ng DENR Region 8. NHCP magtatalaga ng mga bagong shrine at museo sa bansa bilang mga resource center. At sa balitang sports, DLSU Green Archers nasungkit ang kampeonato sa UAAP Season 88 Men's Basketball. At sa balitang showbiz, Who Killed El Manila concert leg ni South Korean producer El Capitan dinagsa ng K-pop fans. Sa ating unang The Better News ngayong araw, nagtamo ng pagkilala ang bansa mula sa isang digital travel media platform bilang top retirement destination sa buong Asia. Ayon sa Department of Tourism, patunay raw ito sa patuloy na pagtaas ng global competitiveness ng bansa bilang isang retirement haven. Ang buong detalye ay ihatid ni Rose Babiera. Binigyang pakilala ang Pilipinas bilang Asia's Best Retirement Destination sa isinagawang 11th Trip Zillia Excellence Awards. Tinanggap ng Department of Tourism o DOT ang parangal ng naturang digital travel media platform na isa raw patunay sa patuloy na pagtaas ng global competitiveness ng bansa bilang isang retirement haven. Tinayak naman ni DOT Secretary Cristina Frasco na magpapatuloy sila sa pagpapalakas ng mga programa para sa mga retirees at may pagpatuloy ang kultura ng alaga at malasakit. Bago nito, nagsagawa na rin ng pulong ang DOT at ang Philippine Retirement Authority upang palawigin pa ang Special Resident Retirees Visa o SRRV program para sa mga returning OFWs at foreign nationals na nais magretiro sa bansa. Base sa pinakahuling tala, mahigit 83,000 ang SRRV holders sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasabay ng nalalapit na Kapaskuhan, inanunsyo na rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsisimula ng pamaskong emergency loan program ng Social Security System o SSS. Dito makahingi ng tulong ang ating mga kababayan na hindi nalulubog sa utang. Ang pamantayan na loan, alamin sa report ni Let Narciso. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bukas na simula ngayong araw ang Emergency Loan Program ng Social Security System o SSS. Bunsod ito ng pagsailalim ng bansa sa State of National Calamity dahil sa sunod-sunod na kalamidad at sakuna. Sa isang video message, sinabi ng Pangulo na bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan para masigurong may maaasahang pondo ang bawat Pilipino sa oras ng pangailangan nang hindi nalulubog sa utang. Ayon kay Pangulong Marcos, maaaring mag-avail ang mga kwalipikadong miyembro ng SSS sa emergency loan na may 7% interest lamang kada taon. May 6 na buwan din anyang moratorium, kaya may oras ang pamilya na makabangon bago magsimulang magbayad. Dagdag pa ni PBBM, sa pamagitan ng SSS Emergency Loan ay makasisiguro ang mga miyembro na ang inutang ay ligtas, abot kaya at malinaw na alternatibo sa mga pautang na mas mataas ang interes. Maganda po ito kasi imbis na pupunta po kayo sa 5-6 at mapasubo sa malalim na utang, ay meron na kayong magagamit at ang babayaran lang ay 7% lamang. Kaya sana ito ay makatulong po sa inyo na. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Curious ba kayo sa kailang calories ang inyong in-order na pagkain sa mga restaurant? Kung oo, malaking tulong ay pinatupad ng Quezon City na paglalagay ng calorie labels sa mga menu ng restaurant sa kanilang lungsod. Eh hanggang kailan naman kaya ang deadline sa mga resto? Alamin yan sa report ni Rovic Manuel. Ipatutupad na simula sa December 21 ang ordinansa ng Quezon City na nagre-require sa mga fast food chains at restaurants na maglagay ng calorie content o label sa kanilang menu. Sakop dito ang calorie content sa lahat ng mga pagkain at inumin na nakasulat sa kanilang menu boards. Ito ay sa ilalim ng Quezon City Calorie Labeling Ordinance kung saan layunin nitong isulong ang mas malusog at mas matalinong pagpili ng pagkain lalo na sa mga nagdidieta. May 3 phase sa implementasyon ng naturang ordinansa. Sa unang phase na may deadline sa December 21, ang mga food businesses na may 5 o higit pang branch sa isang pangalan. Sa susunod na taon ay ang may 2 o 4 naman na branch. Habang sa taong 2027, dapat ay lahat ay may calorie labels na maliban na lamang sa mga maliliit na karenderya at naglalako sa kalye. Nagpasalamat naman ang ilang mga residente sa balitang ito ng LGU na anila makatutulong na mas maging aware sila sa kanilang pinakain. Ang ilan naman humiling na sana ay pati ang macros ay maisama na rin sa maaaring makita sa mga pagkain na isa ring mahalaga bukod sa calorie intake ng isang tao. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abisa mga commuter, may handog na pamasko ang Department of Transportation dahil inilansad na nito ang cashless QR payment sa mga bus na dumaraan sa EDSA Busway sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Narito ang balita ni Arnold Herrera. Tapatan ang holiday rush ng mas pinabilis na cashless QR payment na magkasamang inilunsad ng Transportation Department at Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa mga pasaherong biyaheng EDSA Busway mula Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ito'y sa ilalim ng isang buwang pilot run at pag-aaral sa EDSA Carousel. Bawat konduktor sa 260 bus units ang may suot na SoundPay device kung saan kailangan lamang mag-generate ng QR code ang pasahero at i-encode ang pamasahe bago ito itap para sa mabilis na e-wallet o online payment. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, malaking ginhawa ito sa ating mga kababayan lalo ngayong kasagsagan na ng holiday season. Hindi lang po pag-modernize ng mga infrastructure natin ang kailangan. Hindi lang po pag-modernize ng ating mga pampublikong sasakyan ang kailangan. Higit sa lahat, ang pag-modernize ng sinasabi nating public service o passenger overall experience. Pagtitiyak ng kalihim, hindi papatungan ng transaction o convenience fee ang Tap and Go scheme na unang ipinatupad sa MRT3. Maging ang mga senior citizen, estudyante at mga may kapansanan ay patuloy na makikinabang sa kanilang 20% discount. Sa ganitong paraan, diretso na sa operator ang bayad at hindi na kailangan pang manukli. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang makulay at makabulahang pagpupugay sa diwa ng Pasko ang inilansad ng Philippine Postal Corporation sa pamamagitan ng kanilang 2025 Christmas stamp. Itinatampok sa bagong disenyo ang pananampalataya at kultura ng mga Pilipino na lalong nagpapaalala sa mensahe ng pag-asa at pagkakaisa sa panahon ng Kapaskuhan. Narito ang The Better News. Inilansad ng Philippine Postal Corporation ang kanilang 2025 Christmas stamp na nagpaparangal sa pananampalataya at tradisyong Pilipino na inilalarawan ng kapanganakan ni Jesucristo sa Belen. Dinisenyo ng in-house graphic artist ng PhilPost na si Eunice Tabu, ipinapakita sa stamp ang Birheng Maria, San Jose at ang sanggol na si Jesus sa Sabsaban kasama ang 3 hari na dumalaw sa kanya. Itinampok sa disenyo ang Belen, ang tradisyonal na Pilipinong paglalarawan sa nativity scene. Makikita rin sa buong artwork na lumalampas sa hangganan ng stamp ang isang anghel at ang bituin ng hilaga na gumabay sa 3 hari sa kanilang paglalakbay. May halagang 100 pesos. Ang Christmas stamp ay may sukat na 50mm at 35mm at may espesyal na gold foil embellishments. Ayon kay Postmaster General Maximo Santa Maria III, ang nativity stamp ay pagpupugay ng PhilPost sa ilalim ng kristyanong pananampalataya ng mga Pilipino
at paalala ng mensahe ng pag-asa, kababaang loob at pagmamahal na dala ng Pasko. Dagdag pa niya, layon din ang stamp na muling buhayin ang mga kalagahan ng pagkakaisa, debosyon at malasakit sa kapwa, lalo na sa panahon ng Kapaskuhan. Ginanap ang paglunsad ng stamp noong Biyernes sa Partilya ng Katipunan sa Maynila, kasabay ng isang simultaneous Christmas tree lighting ceremony. Para sa Deezer HTV, ito si Lily Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sinimulan na ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa Region 8 ang isang Marine Scientific Research Station na itatayo sa Eastern Samar. Ang maitutulong nito sa pag-aaral ng saribuhay, panoorin sa report ni Dustin Bayog. Isang marine research station ang itatayo sa Barangay Baras, Giwan, Eastern Samar ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Eastern Visayas. Ang Giwan Marine Scientific Research Station o MSRS ay magiging tahanan ng marine research, training at kolaborasyon ng mga ahensya sa Eastern Visayas. Dito magsisimula mga pag-aaral patungkol sa marine biodiversity at coastal ecosystems kung saan mga resulta ng pag-aaral ay gagamitin para sa proteksyon at conservation ng mga marine at coastal resources. Maaari rin magsagawa rito ng mga aktibidad gaya ng mga training para sa mga researcher, LGU personnel, mag-aaral at mga komunidad. Samantala ang naturang inisyatiba ay itatayo sa 1,796 na square meter site at magsisilbi bilang isa sa 6 na biogeographic regions ng bansa. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatakdang magtalaga ang National Historical Commission of the Philippines o NHCP ng mahigit 20 na bagong shrines, museum at historical landmarks sa bansa para gawing resource centers ng mga local researcher. Layo nitong linangin ang kaalaman ng mga bawat residente sa kasaysayan, lalong-lalo na patungkol mismo sa kanilang komunidad na kinabibilangan. Ang iba pang detalye sa report ni James Galange. Magtatalagang National Historical Commission of the Philippines o NHCP ng 28 bagong mga shrine, museo at historical landmarks na siya magsisilbing mga research center ng mga local communities. Kasama dito ilalagak ang iba't ibang resource materials gaya ng historical books na maaaring magamit ng mga local researcher. Ayon sa komisyon, layo nito na malinang ang kalaman ng bawat Pilipino sa ating kasaysayan, lalo na patungkol umano sa komunidad na kanilang kinabibilangan gaya ng kanilang pinagmulan at bayani na tampok sa kanilang lugar. Makatutulong rin ang mga landmarks sa mga estudyante at educators para sa kakailangan ng local publications na may kinalaman sa Philippine history at heritage. Nais ng komisyon na makumpletong 28 bagong landmark na magmumula sa Ilocos hanggang sa Zamboanga. Samantala, target din na magkaroon ng digital access sa mga materials sa ilalim ng kanilang National Memory Project, ang Serafin Quiason Research Center o ang NHCP Data Bank sa Maynila. Ang naturang mga inisyatiba ng komisyon ay parte ng kanilang ongoing redevelopment ng mga shrine alinsunod sa NHCP 10-year observance mula 2023 hanggang 2033 o ang tinatawag nilang dekada ng kasaysayan. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, maagang pamasko ang natanggap ng K-pop stans mula sa iba't ibang fanbase na parehong napahataw at napasenti sa mga tugtugang pinasikat ng South Korean master producer na si Jang Hee-jong o mas kilala sa tawag na El Capitan. Balikan ang pangmalakas ang concert ni El Capitan sa report ni Arnold Herrera. The captain has finally arrived. From behind the scenes, master producer Yang Ji-young, more popularly known as El Capitan, has taken center stage for his first ever world tour, Who Killed El? Dumagundong ang SM Sky Dome sa hiyawan ng iba't ibang K-pop fanbase na nagsama-sama para sa isang party to remember. Kasama ang pangalan sa likod ng ilan sa chart-topping K-pop hits. Mapa-army man o fans ng global boy group na BTS o FOHA, fanbase ng rising group na AHOF, magkaibang henerasyon man ng K-pop, dinagsang hindi matatawarang musical flair ni El Capitan bilang isang artist turned producer. Grabe, sobrang saya. Tapos, hindi ako makapaniwala na nakita ko siya up close. Tapos, ang daming nakanta na from BTS, IU,
iba-ibang kanta. Sobrang nakakabilib siya as an artist. Grabe, super starstruck ako. At saka sobrang into fans siya. Ang dami naming interactions with El Capitan. Sobrang sulit tong concert na to. Thank you so much kasi napili mo yung Philippines na makasama sa tour mo, and I hope makabalik ka at hindi kami magsasawang mahalin at babalik kami sa tour mo. Team Vendors! Yes, Team Vendors! Sa loob ng halos 2 oras, dire-diretsong nag-perform ang kapitan, tampok ang iba't ibang kanta na co-produce niya kasamang ibang K-pop stars, gaya ng That pandemic hit ni Psy. Ang DJ producer hindi pinalampas ang pagkakataon para awitin ang kanilang epic collaboration ng kanyang kaibigan na si Suga na Dear My Friend. Ilan sa mga kantang pinasikat ni El Capitan ang Deshita ni BTS Suga. At ang record-breaking hit ni IU na 8. Bago maging producer, unang nakilala si Jang Yee-jong bilang miyembro at bokalista ng K-pop group na History, bago ito ma-disband noong 2017. Saranghae, Kapitan! Fighting! Para sa MBC TV Network News, ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dyan na nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo sa susunod na linggo para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang maliit na kwento ngayon maaring maging malaking inspirasyon bukas. Dahil tandaan, libre lang ang pitik at libre lang ang maniwalang may magagandang balita. Ito po ang The Better News. Sa ngalan ni Angelica Cosme, ako po si Millie Borja ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.